Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan sa aking isipan. May kapayapaan, kaya't sa aking mga labi nagmumula ang papuri. Oh Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo na gusto. Good morning, Pilipinas! Ayan, muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan, Devotion Pilipinas. Ay, good morning po sa inyo. Kahit natanghali na, good morning pa rin po tayo. Upang ang bawat tao. Ayun, kamusta naman po kayo dyan sa ating mga magiliw nating taga-subaybay sa ating programa, ang Devotion Pilipinas. Ay nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Para sa iyo, dahil sa iyo. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta kayo mga kababayan natin dito sa ating bansang Pilipinas? Ay nawa po ay kayo ay maayos ang pangatawan at ang kalusugan. Kawawa yung ating mga ibang kababayan, nandun sila nakabulid sa mga sakit, no? Kawawa. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga katawan. Itong katawan natin ay binigay sa atin ng Panginoon, dapat natin ingatan. Huwag nating sirain. Naku po. Sinisira natin sa pamagitan ng mga alak, sugal. Oo. Sigarilyo. Kaya yan po yung isa sa mga nagsisira ng ating katawan. Alam nyo, ginawa tayo ng Panginoon, perfect. No? Kaya yung tao, walang ginawa kundi sirain ang gawa ng Diyos. Kaya ingat-ingat po tayo, mga kababayan. Ha? Ingatan natin ang sarili natin. Uubusin talaga ang pera mo dyan. Okay? Ayun, good morning po sa inyo lahat, sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong araw ng Sabado. January 24, 2026 po naman. Kamusta po kayo dyan? Good morning sa inyo lahat at mayong aga dra sa mga taga Negros Occidental. Okay, nandito po tayo ngayon para po ay magbigay po muli sa inyo ng mga positibong balita. At yung mga positibong balita natin ay mula po sa salita ng ating Panginoong Hesus. Mula po sa Bible. Ayan, kung kayo po naniniwala ng Bible ay ang salita ng Diyos, ay magkakarinigan po tayo ngayon.
Ngayon kung hindi naman po kayo naniwala ng Bible ay salita ng Diyos, marahil ayaw ninyong makinig sa akin. Nagbigay pag-asa ng buhay. Ayan po, good morning Pilipinas. Dito po tayo sa ating programang Devotion Pilipinas. Dito lang po yan sa Spin Media Broadcasting Network Philippines. Dito lang po yan sa Dasmariñas ang ating studio. Kaya pwede po kayo mag-visit dito sa atin sa Sitio Parang, Dasmariñas, Bulutris, Dasmariñas City. Ayan, kung mayroon po kayong mga nais ipabalita o nais i-broadcast o di kaya nais nating isa impapawid, no? Ano man po yan at nais ninyo, marahil po visit lang po kayo dito sa ating programa. Dito sa Dasmariñas City. Ay nadakilain ko. Ayan, so tayo ay napaubo. Hindi ko alam kung anong nainom ko. Ano ko na langhap ko. Ayan, oh. Medyo may sabit yung aking lalamunan. Ayun, excuse me po. Ayun, di ba ba? Ay pagpalain. Ayan, muli po, nagbabalik ang inyong programa, Devotion Pilipinas. At ako po ang inyong lingkod, Pastor Roy Habagat, or Brother Roy Habagat, naglilingkod sa inyo at maghatid sa inyo ng magandang balita mula sa salita ng Diyos. Okay, ready nyo na po ang inyong mga Biblia, ang inyong mga Bible sa inyong bahay. Tanggalin nyo na po dyan, alisin nyo na, itabi nyo na po, at nandito na po ang inyong programang Devotion Pilipinas. Ay sabahan nyo na po ako. Mag-aaral tayo ngayon ng salita ng Diyos. Ngayon ay araw ng Sabado, no? At bukas linggo na, tayo ay magsisimba na naman. Amen. Purihin ang Panginoon. Di ba? Kaya po, tayo ngayon ay bago tayo mag-devotion, meron mo tayong mga kaugalian na dapat tayo ay meron mga binabati ng mga kaibigan. Tama po? Ayun, no? Etong araw ng Sabado ay paghanda po para sa araw ng bukas. Okay? So, ilan po sa mga kababayan natin ay busy, no? Sabi nga nila, hindi sila daw nakapagsimba kasi nga busy. Ayun ang problema doon. Pag yan ay ang Panginoon naging busy sa'yo, magsisisi ka. Di po ba? Tama tayo dyan. Mabuti na lang ang Panginoon, hindi busy sa para sa atin, pagbantay sa atin, no? Paano kung naging busy ang Panginoon at hindi tayo nabantayan? Siguro napapahamak na tayo. Tama? Kaya bigyan natin ng panahon ang Panginoong Hesus at sambahin natin siya, purihin natin siya, at paglingkuran natin siya. Importante yung bigyan natin siya ng kapurihan. Ayan na po tayo. Okay, ano na po kayo? Ayan, huwag na po kayo mag-scroll up, scroll down. Ayan na po yan, tama na po yung inyong napanood. Ayan, yung Devotion Pilipinas, tama na po yan, no? Diyan po tayo, makikinig tayo ng salita ng Diyos diyan. Ay kung hindi po tayo nakapagbasa ng Bible ngayon, hindi tayo nakapag-pray, at nagtrabaho na lang tayo kaagad, ayan po ang pagkakataon na tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Ayan, di po ba? Okay. Ang oras natin ngayon ay 11:39 ng umaga. Okay, salamat po sa programang ito na ginagamit ng Panginoon para maihatid ang salita niya para sa ating mga kababayan. No? Sa ating mga kababayan na busy na sa kanilang mga sarili. No?
Darating na yung Panginoon. Naku po, busy ka pa rin? Pag-asa ng buhay. Ikaw Dapat iwasan natin yung mga bagay na yan. Ibigay natin yung para sa Panginoon. Tama. sa Humihingi tayo ng para sa atin. 6 days, atin na yan. Binigay sa atin ng Panginoon. No? Tawag dito. Yung ikapitong araw ay ang papuri. kinukuha mo pa. Naku po, Oh, Jesus, anong mangyayari sa'yo? oh, Kasi sabi daw, mula Lunes hanggang Saturday, hindi daw natapos yung kanilang gawa. bilang Kaya linggo nila tatapusin. Aray ko po. Ang problema, pagdating ng linggo, hindi rin natapos. My goodness po naman. O, yun. Kaya, sa Lunes ulit. O, di po ba? So, walang katapusan ang ating trabaho sa ating mga sarili. Ang Panginoon ay ang Panginoon ang inunan natin, ang Panginoon ang sinundan natin, sigurado ako na ang ating trabaho ay matatapos yan. Mga pusong bato naway Alright, good morning, Pilipinas! papuring Andito na po ang inyong programa, ang Devotion Pilipinas. Ang inyong ginaabangan para po tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos. Bati-bati na po tayo, bati na. Pero bago po yan tayo teka lang ha. Bago tayo babati, siguro, teka lang, sandali lang. Okay. Ayan, kailangan kasi magkaroon tayo ng pagbati sa bawat araw na ating pagla-live. Okay? Oo. Ano ito? Parang may naririnig ako dyan. Ha? Teka lang, sandali lang ha. Ano ba ito? Ayan oh. Ayan, di ba? So may mga distraction talaga, no? Okay? So ayan po. So bago po tayo magbati, habang nag-aantay tayo sa ating mga taga-subaybay, magkaroon muna tayo ng no? Ayan, habang inaantay natin, sige, share lang po ninyo ang ating programa para marami pong makapanood sa ating programang Devotion Pilipinas. Okay po, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at pagpakilala po muna tayo. In 2017, with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos, respect, patriotism, community, or pioneering spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values: makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin.
Ayan po, maraming salamat po, Spin Media, sa ating session ID na nagpapakilala po na ang Spin Media ay nagbabalita po ng positibong balita. Okay po, at nandito lang po tayo ngayon ay makikinig sa ating programa, Devotion Pilipinas. No? At ang oras na ito ay oras ng ating pagbati, no? Sa ating mga kababayan. Ayan, so umpisahan na natin 'to, ang pagbabati natin sa mga kababayan natin. So ito ay meron tayong mga kaibigan na nagpapabati dito sa atin, no? Ang dami nila. Sila po ay mga masugid nating taga-subaybay sa ating programa, Devotion Pilipinas. Okay, good morning po sa inyo diyan. At una-una po nating babatiin dito ay walang iba kundi yung ating yung ating tawag dito. 'Yun, ang ating president ng ating Spin Media, si Sir Romy Redilicia. Good morning sa iyo, sir. Nawa pagpalain ka ng Panginoon at ang inyong family, maging kung ano pong inyong mga ginagawa ay pagpalain po ng Panginoon diyan. Tanggapin mo Ayan, good morning, sir. Si Sir Romy Redilicia, siya pong ating presidente at CEO ng Spin Media Philippines. simple lang Salamat, sir, na pinapagamit ninyo ang inyong programa para po ang salita ng Diyos ay marinig sa buong sanlibutan. pangarap Ay salamat po talaga. God bless, sir. And of course, good morning po sa ating Senior Vice President, si Pastor Jihan Sinina. Ayan, si Pastor Jihan Sinina, siya po ang ating Senior Vice President ng Spin Media. aking hilig Ayun, kaya good morning sa iyo, sir. At pagpalain nawa ang inyong pamilya, maging ang inyong gawain dyan. Good morning! mga pusong bato naway higuin mo ng simple kong papuri para sa'yo. Okay, good morning din po dyan sa ating kaibigan, no? Sa ating yung may-ari po ng school, no? Sila po yung may-ari ng school ng ating pinopromote na school, itong Ridgewood School of Caloocan. May mga programa po tayo na sinusulong at hinahatid sa bawat saang lugar man na roon, na mayroon po tayong programa na makakatulong sa mga bata, no? Maging sa mga kapastoran. Ayan. Ito po ang ating programa ng distance learning, no? Na tinatawag nating church school. Ito po ay malaking tulong para po sa ating mga kababayan na mga kabataan na hindi pa ah, hindi kayang pag-aralin ng magulang kasi nga hirap na hirap, 'di po ba? Walang walang sapatos, walang uniform, walang baon, no? At walang pangbili ng kung ano-ano. So yan po ay isa sa mga problema ng ating mga kababayan ngayon. Na ang iba hindi na lang nakapag-aral, no? Iba hindi na nakatapos ng pag-aaral, katulad ko, 'di po ba? So ibig sabihin na ang pag-aaral ay mahalaga para sa ating mga kababayan ng mga bata ngayon na dapat makapag-aral sila, meron silang na-educate sila, no? Lalo na sa mga salita ng Diyos, 'di po ba? So ito ay nakakatulong po sa atin, itong ating programa ng church school ng Ridgewood School of Caloocan. So ito po ay accredited po ng DepEd ito, no? At huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-isip na ito ay scam o peke, hindi po ito. Simple lang pong inyong gagawin, maaari po kayong lumapit sa akin, mag-PM po kayo sa akin, or puntahan niyo po ako or tawagan niyo po ako, no? Meron po tayong number diyan na pina-plug natin lagi diyan sa ating messenger. At meron din po tayong number na 09277-39263.
0917-39263. Pwede po kayo tumawag sa akin dyan or pwede kayo mag-PM dito sa ating programa Devotion Pilipinas at kayo po atin pong matutugunan ang inyong mga kahilingan or katanungan pala. Ayun, so yan po, pinopromote natin yan. So good morning po dyan sa ating principals ng school, walang iba kundi si Ma'am Maria Cecilia Carnahi Suwalog. Good morning po ma'am at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Maging ang ating administrator dyan, walang iba kundi si Sir Joseph Suwalog. Good morning po sa inyo sir at nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, good morning po sa inyo dyan, maging sa inyong staff, sa mga student na nandyan, patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa. Okay, share lang po natin ating programa, share natin sa iba para marami pong makapakinig ng salita ng Diyos. Ito pong programa ay hindi po natin pinopromote para tayo sumikat, kundi para marinig ng tao ang salita ng Diyos, ang kaligtasan na sinasabi ng Panginoon. May kapayapaan. Kaya nais po namin ito na ilathala sa buong mundo at atin isinasahing papawid ang salita ng Diyos para marami pong makapakinig. Di ba ba? Para pong sa simbahan kasi hindi naman po nakikinig yung iba. Okay? Kaya dito, ganun din naman eh. Wala din nakikinig. Pero malay mo pag narinig nila ang salita ng Diyos, ayan ay tuturok sa kanilang puso yan at kakausapin sila ng Panginoon. Okay, wag natin basta-bastahin itong programa natin kasi ito ay nakakarating kung saan man sulok ng mundo. Lalo pa kung kayo ay nag-share ng ating programa, marinig ito sa inyong kapitbahay, marinig sa inyong kaibigan, marinig dyan sa mga taxi, marinig dyan sa bus. Okay, kunwari, mayroon dyan mga Kristiyanong driver, pag narinig nyo to, gawin nyo tong radyo para makapakinig din po ang inyong mga pasahero ng salita ng Diyos. Tama po ba? Bawat tao ay So yan po ang ating pinangalandakan dito ng programang ito ay nagbibigay po ng positibong balita mula sa salita ng Diyos. Ang simple kong papuri para sa iyo. Dahil sa iyo. Ayan, patuloy po tayo sa ating programang Devotion Pilipinas. Narito na po ang inyong programang Devotion Pilipinas. Nagigising po sa inyo. Ay, gising na po. Yung iba tulog pa daw. Kunin nyo na po mga Bible nyo dyan at tayo po ay mag-devotion na. Ayan. So, bago po dyan, bati pa tayo ulit. No? Okay, binabati po natin dyan ng magandang umaga. Si Pastor, ayan, siyempre ang ating pastor, si Pastor Ramiro Coliano. Good morning po sa inyo dyan, Pastor, sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. And of course, good morning po dyan sa ating kaibigan sa Tagaytay, si Pastor Norman Balbua. Ay, Norman Balbua, good morning po sa inyong pamilya, sa inyong gawain. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. And of course, good morning po dyan sa ating mga kaibigan dyan sa Silang, kay Pastor Rodel Antang at sa kanyang pamilya, no? At sa kanyang gawain dyan. Nawa po pagpalain ng Panginoon ang inyong gawain. At dumami pa pong mananampalataya dyan. Amen? Okay, good morning din po sa ating kaibigang pastor dyan sa... saan nga ba ito? Okay. Sa may Quezon. Ayun. Quezon. Si Pastor Lemuel Tamon. Good morning po, Pastor Lemuel Tamon. Siya po ang aking national director dito sa ating tinatawag nating church school. Good morning, Pastor Tamon. Pagpalain nawa ng Panginoon at ang inyong gawain dyan, nawa ay malakas ka na. At gala tayo ulit. Good morning, Pastor Tamon. And of course, good morning po dyan kay Pastor Jonathan Valles. Dito lang po yan sa Dasmariñas City. Siya po yung aking partner dito sa Cavite City. Okay, good morning po sa ating kaibigan din dyan sa may
Naik Cavite. Naik. Alam mo yun, Naik. Okay, kay Pastor, ano dyan, Romel. Kay Pastor Romel Burha. Good morning po sa iyo, Pastor Romel. And of course, good morning din dyan sa ating kaibigan sa Manila, dyan si Pastor Boyet Marinho. Pastor Boyet, good morning. At saka si Pastor Flora Arturo, good morning po sa inyo. Nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon, maging ang inyong gawain dyan, ang inyong family ay pagpalain ng ating Panginoon. Okay, lipat-lipat po tayo sa Batangas. Oo. Lipat tayo dyan sa may Batangas kasi may mga kaibigan din tayo dyan sa Batangas. Ang dami nating kaibigan dyan. Kaso lang, nakakalimutan ko kanilang mga pangalan, ano? Okay. So kung kayo po nanonood ngayon at sumusubaybay sa ating gawain, kayo po ang aking binabati dito sa ating programang Devotion Pilipinas. Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Okay, good morning po dyan sa ating kaibigan Pastor Job Mariano. Okay, Pastor Job Mariano, good morning po sa inyo. May kapayapaan. Okay, good morning din po kay Pastor Oscar R. Bahio. Good morning. Ang dami nating Ang dami nating binabati. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, amen. Praise the Lord. Okay. At binabati din po natin dyan ang ating lipat tayo sa Bulacan naman tayo. Okay? Ay, good morning po dyan sa ating kaibigang pastor dyan. Yung aking pastor na kaibigan dyan na sobrang galing, no? Grabe. I believe ako dyan. Okay. Good morning po kay Pastor Gary Lanuza. Pastor, good morning po sa iyong family. No? Good morning din sa inyong gawain dyan. Nawa pagpalain ng Panginoon po kayo at kayo lahat po dyan. Good morning po, Pastor Lanuza. And of course, good morning po kay Pastor Fanny Maslog. Diyan po sa Mikawayan. Good morning po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang inyong family. No? At nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na gumagabay sa inyo diyan. Mga pusong bato, naway hituin mo ng simple kong papuri para sa iyo. Ayan, good morning po dyan, Pastor Fanny Maslog. Sa iyong gawain dyan, na mapagpalain ng Panginoon ang inyong gawain dyan. Good morning po. And of course, good morning po kay Pastor Kate Maslog. Good morning, Pastor. Pagpalain naman kayo ng Panginoon. At good morning din po dyan sa ating kaibigan kay Pastor Noe Arnaiz. Good morning, Pastor Noe. Ay naman po, nakikinig po kayo sa ating programa, Devotion Pilipinas. Binabati ko po kayo dito. Makinig po kayo dito sa akin. Tama po ba? Ayan di po ba? Okay, good morning po kay Pastor Ian Makaspak. Yan yung mga kaibigan natin pastor dyan. Marami sila dyan mga pastor pero hindi ko kilala yung iba. No? Hindi ko kilala yung pangalan, nakalimutan ko. Okay, good morning din po dyan sa ating kaibigan sa may saan bang lugar na yan? Hindi ko makakuha na sa sa Quezon din kay Pastor pangalan dito. Nakalimutan ko Si Pastor Wilson. Si Pastor Wilson, good morning po dyan. Isa po sa mga professor natin po. Okay, at good morning din po sa ating kaibigang pastor dyan sa ano tawag ito? Binyan, Laguna. Sa ating pastor, si Pastor Ichan. Pastor Ichan de los Santos, good morning po sa iyo, Pastor. Pagpalain naman ng Panginoon kayo dyan, ang pamilya niyo po, maging ang inyong gawain. Patuloy lang po tayo, patuloy na magpagamit sa Panginoon. Dahil malapit na po darating ang Panginoon, dapat ang tao ay nakakilala na po sa Panginoon para hindi sila mapahamak sa tiyak na kapamakan sa impyerno. Alright, patuloy po tayo, tuloy-tuloy lang po tayo, share ng ating mga programa, no? Para po tayo ay tawag dito. Marami pong makapakinig sa salita ng Diyos.
Ayan po, nakapag-ano na po tayo, nakapag-live na po tayo. Buksan nyo na po ang inyong mga cellphone. Live na po ang ating programang Devotion Pilipinas. Okay, lipat na tayo sa Negros Occidental. Okay, lipat tayo sa Negros Occidental Ayan na, lakad na, lipat na ako. Ayan, sige, iwan ko na muna kayo dito dito lang ko sa may kabilang side. Okay, good morning po dyan sa ating mga kababayan dira sa Negros Occidental at Negros Oriental. Okay, arin ako, nagabatamyaw na ko sa inyo dira. So ginatamyaw ko kamo tanan-tanan gid sa Negros, no? Oo. Negros Occidental, Negros Oriental. Kung sino man kamo nga hindi ko mabanggit. Hindi ko mabanggit lahat diyan kasi baka mamaya pag binanggit ko, nako, baka abot ako dito ng isang taon, hindi ko pa kayo mabanggit ang mga pangalan niyo. Hindi ba? Daming tao doon sa Negros Occidental at Oriental. Okay, mayong aga po dyan sa aton nga kaibigan, si Pastor Dalipi. No? Pastor Dalipi. Gregorio Dalipi. Good morning po, Pastor, sa inyo lahat dyan. Sa inyong pamilya, sa inyong gawain, nawa pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Pastor Arbior, good morning po dyan sa inyo. Kay Pastor Banyas, good morning po sa inyo dyan. Nawa pagpalain ng Panginoon ang inyong gawain dyan, no? Inyong pamilya, mag-ingat po kayo at ingatan ang mga sarili para hindi magkasakit at para magamit pa po tayo sa gawain ng Panginoon. Okay, marami pong mga pastor dyan na hindi ko mababati pagkat nakalimutan ko yung mga pangalan. Okay. Ang ating mayor dyan sa Kabangkalan, si Pastor Miranda. Pastor Miranda. At yung asawa niyang napakaganda. Ayun, terrible. Di ba? Good morning sa inyo dyan lahat, Mayor. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, good morning din po dyan sa akong nga utod ra kay mayong agad kay Lia dyan sa may Kabangkalan. Dyan sa katrabaho sa may PCK ba yun? No, hindi ko alam kung ano yun. Basta. Ayan. Tisda. Ayan. So, good morning kay Lia. Good morning po. Good morning din sa inyo lahat, yung mga kasamahan mo dyan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Sige, hilot-hilot lang sa likod huwag lang baldaha-blahaw Kasi lang kung hilot-hilot, kasi mga inyo lang mapiang na okay. So, di pagpiang ano lang, baldaha lang. Okay, Lia, good morning sa inyo tanan. At pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong gawain diyan. Okay. Ayan, mali na ta sa may kamingawan Good morning man sa mga kamag-anak natin sa kamingawan. May ara nga itong mga kamag-anak, si Jutay, si Kiting, no? Kag akon nga gupagwapa bla nga pinsan daaw si Nini Blahaw, no? Tani ka pamati si Nini ba? At ang iyang mga bata na, mga gwapo kag gwapa man, ang iyang asawa nga perti ka gwapo gid nga daw gwapo lang gid sa akon ng isa ka sa katuig lang. Ate Red. Okay. So ayan, good morning po sa inyo diyan. Sa kay Shake, ang iyang mga bata at mga pamangkin mo, mga utod mo diyan. Good morning sa inyo tanan dira sa Kamingawan. Ay, good morning ban naglida kay Chuberto basi kung bata tanaw bla Chuberto sa tanaw. Si Pastor Berto, good morning po sa inyo, Pastor. Ginabati ko kayo ng magandang umaga. Yan. Okay, so tapos na tayo. Lipat tayo ng anong tawag nito? Ng Biarin. Okay, lipat tayo sa Biarin. Okay. Ari tawa, nanonood kayo dyan kay good morning dyan kay Akay. Aking utod blad nga si Akay Habagat Agantala. Yan. Good morning sa inyo dyan kay Manong Chody, kay Madi, kay Midi. Si Midi. Ano ba yan? Si Madi, si Sayon. Si Sayon ba? Si Madi? Pares lang. Nalipat ko na. Hirap na kasi pag tigulang lipato na Okay, good morning dira sa inyong tanan. Kay Ali, kay sino to? Kay Richard, good morning dira sa inyo. Kay Rima dira, kay Chay Clarita, no? Good morning dira sa inyong tanan.
Okay, sayon, good morning sa iya nga bata kasi ang asawa dra. Good morning. Okay, si Junior sa pamilya si Junior dra. Good morning dra. Choy ngayong aga na sa inyo tanan. Tani makapanood kayo sa ating programa para mabatian ninyo ang salita ng Diyos. Okay, kay Jeannie, good morning po. Jeannie, good morning. Kay Stong, good morning po sa inyo dyan tanan. Lahat-lahat kayo dyan, good morning po. At kay sino ning isa nito? Si Tiloy, good morning po. Sa iyang mga amiga da, good morning sa inyo tanan dyan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Wala na at meron tayo doon ay good morning natin dyan, ginatamyaw naton ng mayong aga dra si Dabi sa Bay Bacolod. Kung diin ka man subong nga lugar ay mayong aga sa imo. Busy ka subong mayong aga sa imo da. Kay nanay man dra sa Bacolod, nay dako, good morning sa inyo nay. Pagpalain kayo ng Panginoon. And of course sa ating tatay dra sa may Kawayan. Good morning din dra kay tatay. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon tay. Tay, alas 11 na tayo, alas 12 na gali, bangon na daw, lumpat ka na to sa may, sa may dagat, magkisi-kisi ka to bala. Pag-aara ko na sa tatay, ginapakadlaw, ginasaya, ginapayum-yuhom ko gina sa permiya, no? Pag-aara ko nung nagpuli ko to, ginapayum-yuhom ko gina sa tatay, Tatay, hindi makalakad na, kaya siya ay paralyzed ang iyang tiil, nilot-ilot ko pan, galing kay nakalin ako to, buta akong may nagahilot pa sa iya. Pero tay, imo lang nang himuon, manawag ka lang tayo, maglagad-lagan ka lang to, magtabling-tabling sa dagat tayo, ha? Oh, maligo ka sa may dagat tayo, pero wala tos nga, masin makakalumos ka blahaw. Kabalo mo na sa maglangoy. Galing kay siyempre, ano siya, ano yung tiil, hindi makagiyo blahaw, hindi niya malakat maayo. Pero maayo man, okay, pagka ma-practice na siya, okay na siya. Okay tay, ha? God bless tayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kikita tayo muli dyan. Bayaya ng Panginoon. Okay. Alright, good morning dyan kay Dante. Sa akong na-auto dra sa may Kawayan. Dante, habagat, good morning. Noy, good morning sa inyo dra na ha, ang inyong pamilya. Kay Inching, kay Muking, no? Sino pa ba yung isang sino nga yung isang mga bata naman? Si Jude. Si Jude, kung sino nang isa naman? Sino tong mga bata naman? Nalipat ako, si John at saka si Jade. Ano ba ako? Si Jade. Si Jade yan. Okay, good morning sa inyo. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ay, si GC. Si GC ba yun? Jessica. Ayun si Jessica. Good morning. Jessica, good morning. Mayang aga sa inyo tanandra, ha? Halong kamo sa inyong pag-eskwela, ha? Okay, good morning. Alright. Okay, patuloy tayo. At yun, wala na pa tayong babatiin. Baka mamaya mayroon pa tayong kaibigan na nanonood sa atin at hindi natin sila nabati. Okay? Magtampo sila sa atin. Mag-walk out. Mag-walk out para sa simbahan lang yun. Okay. Okay, good morning po dyan sa ating kaibigan kay Brother Arthur. Brother Arthur Fat Jr. Good morning, Brother Arthur. Pagpalain na kayo ng Panginoon. Okay, bahala na kayo dyan. Kayo na pong Bible study doon sa mga kaibigan natin dyan sa Makati. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Okay. Oh, Jesus, tanggapin mo ang buhay para sa iyo. Okay, sa mga nais po ng prayer request po, ay pwede po kayong mag-comment dyan sa ating chat box at sabihin nyo lang sa akin na kayo po ay nais ng nangailangan ng prayer. Oo. Pero ito po ay, ang prayer ay pinaniwalaan natin na napakalakas na weapon na mula sa ating Panginoon. Kaya po, kung kayo naniniwala ng prayer, ay sigurado po yan na didinggin tayo ng Panginoon. Basta maayos ang puso natin, maayos ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Okay? So, mabiblis tayo ng Panginoon yan. Okay? Kung sino pong nais ng prayer dyan, ay mag-ano lang po kayo dyan, isulat nyo lang po dyan sa chat box natin o di kaya
tumawag kayo sa akin, no? O mag-text kayo diyan sa akin 0927739263. So yan po yan ay pwede niyo po idiretso diyan ang inyong request para po ay mapansin natin at mapapanalangin natin po. Okay, so tayo po ay dadako na po sa ating devotion. Pero bago po yan ay mayroon po tayong nais i-promote dito, no? Mayroon tayong nais i-promote na mayroon tayong programang Kid Ministry Foundation Program. Itong Kid Ministry natin, yung foundation program natin ay isa itong programa na nais tulungan ang mga bata na gutom sa kanilang pisikal na pamumuhay, uhaw sa kanilang pananampalataya, no? Kaya ito pong pinopromote natin yung tinatawag nating KID, yung KID Ministry. Ang KID Ministry, ito po ay ang tinatawag natin na kabataan ilapit sa Diyos. Na kailangan ang mga bata ay nailalapit sa Diyos sapagkat hindi na po sila nakakilala sa Panginoon. Lumalaki lang silang balasubas. Lumalaki silang walang pagkilala sa Panginoon at lumalaki silang bastos. Higit sa lahat na napapaniwala ang kanilang buhay. Nakukuha lang ng demonyo kasi nga hindi naturuan mula nung maliit pa. Kaya po sabi doon sa Proverbs na dapat natin ay maturuan ng mga bata, no? Na sa kanilang paglaki ay taglay nila ang turo ng salita ng Diyos. Na? Kaya po, at ito po yung ating programa na tawag dito, na i-promote natin. Ito ay hindi pa pumalaki. Ito ay pinopromote pa lang natin. Sapagkat nais natin na ang salita ng Diyos ay maiturok ito sa mga puso at isipan ng mga bata. Sa pamagitan nitong ating programang Kid Ministry Foundation Program, ay matutulungan po natin sila. Kaya ako po lumalapit ako sa mga sangay ng mga government para po tayo ay makahingi tayo ng tulong sa kanila at yung sino man na nais na mag-support ng ating programang Kid Ministry Foundation Program, ay meron po tayong mga info diyan na pwede po ninyong lapitan. Meron po tayo diyan. No? Pasok lang po kayo diyan sa ating group chat ng Kid Foundation, no? Makikita na po ninyo diyan kung paano po ninyo ay ilalagay ang inyong mga donation. Cash or kind, pwede po tumatanggap po tayo diyan para sa mga bata like pagkain, no? Mahalaga 'to, ang pagkain. Mahalaga po sa atin 'yan, yung mga damit, yung mga kagamitan para po sa mga pag-aaral, no? Ay puwede po natin 'yan i-donate para diyan ay makatulong po tayo sa ating mga kabataan, 'no, na hindi po maayos ang kanilang pag-aaral. Naranasan ko po 'yan. Ako nga po hindi ako nakatapos sa pag-aaral sapagkat 'yan pong kulang sa amin noon, na wala po kaming pera, wala kaming pagkain kaya hindi po kami nakatapos sa pag-aaral. Kaya po akin naisipan na naghihingi ako ng tulong sa Panginoon at nakapag-isip ako ng ganito na maglagay po tayo ng programa ng itong KID, no? Ang ibig sabihin ng ang sa KID, yung K diyan ay kabataan, no? Ang I naman diyan ilapit, no? Sa Diyos, yun yung D, yung Diyos. So yung kabataan dapat mailapit din sa Diyos kasi kung hindi lumalayo sila kay Satanas lalapit yan. O, di po ba? Okay? Ay suportahan po natin 'yan. Maaari po kayong mag-join diyan sa ating tawag dito, sa ating chat group, 'no? Meron po tayong kuwan diyan, meron tayong programa diyan. Nakasulat naman po diyan. I-type niyo lang po yung KID Ministry Foundation Program. Doon sa inyong mga Facebook, i-type niyo lang po 'yan diyan. 'Pag na-type niyo na po diyan, ay lalabas po yung KID. Makikita niyo po diyan. At tapos i-click niyo lang po 'yan. 'Pag na-click na po ninyo 'yan, ay join lang po kayo, no? At wag muna tayong mga post-post diyan. Wag muna tayong magpo-post. Okay? Kasi ang maganda pagka wala tayong post diyan, ipapakita natin kung ano yung ating mga ginagawa dito sa KID, tawag dito, KID Ministry Foundation Program. Okay? So join po kayo. At libre po 'yan, wala pong bayad yung pag-join.
at nais po ninyo na magbigay ng tulong, pinansyal o anuman mga bagay, ay allow po tayo diyan. Meron po tayong ah, ano tawag diyan? Meron tayo diyan na contact na para po kayo ay bigay po makapagbigay po ng tulong sa mga kabataan. Nako, ang piso na napakahalaga po 'yan para po sa mga bata na matulungan po natin na sila po ay makakain, 'no? Maraming mga bata diyan, naawa ko na naglalakad ako sa mga bata. Naku po, hindi sila makakakain ng maayos, 'no? Wala silang mga tirahan, wala silang damit, wala silang liguan, hindi ko alam kung saan nagdudumi yung mga 'yan, 'no? At saka siyempre yung pagkain nila ay naawa ako sa kanila. Mayroon lang ako, sabi ko gagawin ko 'to mag-isa. So ngayon ay para po makatulong tayo sa ating mga kababayan, samahan niyo ako, sabay-sabay tayo. Okey, itong programa ng Kid Ministry Foundation Program ay ito po ang tutulong sa kanila at kayo po ang aking inaasahan diyan. Ikaw ang dahilan. Okay, so mabigyan natin sila ng mga pinansyal na mga bagay, especially mabigyan natin sila ng spiritual life. Yung spiritual na pamumuhay, dapat itong mga batang ito ay makakilala sa Panginoon. Wala ang papuri. 'Di ba ang saya-saya? Oh. Kasi yan ang nais natin, na hindi lang sila mabigyan ng kanilang comfort, ng pangangailangan nila sa kanilang mga pangangatawan lupa, ay mabigyan natin sila ng pinakamahalaga, itong para sa kaluluwa nila. Yan po talagang aim natin diyan, no? So lahat po diyan, ayan po ang ating mga ginagamit para po tayo mabigyan natin sila ng kaligtasan mula sa Panginoon. Dapat marinig ng mga bata 'yan. Okay? So, wala tayong pipiliin diyan, basta kung sino man 'yan, yung mga nahihirapan diyan, ay tutulungan natin 'yan kung mayroon tayong mga budget po dito. Kaya po inihiling ko sa inyo na tulungan niyo, suportahan niyo ang ating Kid Ministry Foundation Program para magkaroon po tayo ng pundo diyan para matulungan natin yung mga bata. Alright, okay, sige. Patuloy na po tayo at wala na po tayong babatiin. At salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating gawain. Nawa po pagpalain kayo ng Panginoon. Okay? Kunin nyo lang yung mga Bible at tayo po ay manalangin na. Okay? At tayo magbasa ng salita ng Diyos. Okay. Ayan na. Ano ba yun? Ayun. Ito. Okay, samahan nyo po ako sa inyong mga Bible dyan. Buksan ninyo ang inyong mga Bible sa... Okay. Saan na ba tayo? Tayo lang. Ayan, dito tayo sa John. Chapter 1. Okay? Dito tayo sa John chapter 1. Ano ba yan? Okay. John chapter 1. Alright. Buksan nyo ang inyong mga Bible sa John chapter 1. Verse 1 hanggang 12 po tayo. Yan. Verse 1 hanggang 12 po tayo. Actually, ano ito? Hanggang 14. Okay? Okay lang kung makarating tayo doon. Okay. Pero ito ay 12 hanggang 1 hanggang 12. Pero nilagay ko dyan, verse 12 lang yung key verse natin. Okay? So yan, basahin po natin dito. Ang sabi po dito sa verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word was with God, and the Word was God. Okay? So the same was in the beginning with God. Puro God dito. Nung usapan natin, all things were made by Him. Yung Him dyan, ay God pa rin yun. And without Him, God pa rin yun. Was not anything made that was made. Kita natin? In Him was life, and the life was the light of men, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Comprehended it not. Okay. So sabi dito, there was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might
believe. All right. He was not the light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Ayan. So verse 10. He was in the world, and the world was made by him, and the world know him not. Yan yung matindi. No? Yun ang matindi. Yung gumawa ng mundo ay hindi pa nakikilala. Ay aray. He came unto his own, and his own received him not. Verse 12. Hebrews natin. But as many as receive him, to them give he power to become the sons of God. Even to them that believe on his name. Tayo manalangin, amang Diyos, makapinan sa lahat, purihin ka sa iyong mga salita. Patuloy niyo po ito mga tulungan, Panginoon, na magkaroon po ito, Panginoon, ng kapangyarihan na sino mang makapakinig, Panginoon, ay maturok sila sa kanilang puso at isipan ang inyong mga salita. At taglay nila ito, Panginoon, saan man po sila naroroon, Ama. Saan man po darako at makarating ang mensaheng ito, saan man sa mundong ito, Panginoon, ay tulungan niyo po sila, Panginoon, na maunawaan ang inyong mga salita at hindi po ito babalik, Panginoon, na walang kabuluhan sa inyo, Ama. Tulungan niyo po ako, Lord, sa pagpahayag niyo yung salita at tulungan niyo ako na maging kaapat-apat, karapat-dapat, at kaya-aya po ako, Panginoon, na mag-share ng biyaya ninyo, Panginoon, sa pamagitan nito ng inyong mga salita, Lord God. At tagod ako sa likod ng inyong cross upang kayo makita, Panginoon, at maluwalhati. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Sabi po dito ay ito yung focus ng Panginoon. Kung bakit ay binigay ang John 3:16 sapagkat ang focus dito ng Panginoon dahil dito, in the world knew him not. No? Naawa na ang Panginoon sa kanya. Kasi nagkakasala na sila. No? Ang mga tao nagkaroon na ng mga kung ano-anong mga pagkakasala sapagkat alam nila may mundo, alam din nila may Diyos, no? Kaya lang parang hindi natutugon ang kanilang kahilingan sa pamagitan ng ating mga pisikal na pangangatawan. So ang tao nakapokus yan sa kanilang pisikal na pangangatawan. Kaya pag ang tao ngayon ay hindi nakakilala sa Panginoon, kahit kailan hindi nila mapupukusan yung spiritual life, patuloy pa rin sila na maglilingkod sa kanilang sarili. Yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Ang sarili pa rin ang kanilang paglilingkuran. Tama po ba? Hindi po yan magsisimba. Otherwise, hindi nga kilalanin ng Panginoon eh. Sasabihin pa nga sa iyo pagka ay, Mari, kaibigan, simba tayo. Ay sige lang, pag-pray mo na lang ako doon ha. O, di po ba? Naniniwala sila ng prayer. So pagka sinasabihan ako ng ganyan na ipagpe-pray ko sila, totoo yan, ipagpe-pray ko sila na alin? Makakilala sila sa Panginoon at masama ko sila sa pagsasamba. Tama po? Yun yung prayer ko na lahat ng tao ay makakilala sa Panginoon at yan din ang gusto ni Apostol Paul. Na sabi ni Apostol doon sa Romans na sabi niya ay ang kanyang desire na ang buong Israel ay maligtas. Di mo ba? Hindi lang po yung buong Israel, buong mundo maligtas kasi nagkalat na po yung salita ng Diyos at ang Panginoon namatay sa cross para po ay bigyan tayo ng kaligtasan. Para po tayo ipapatawarin sa ating mga pagkakasala. Ang problema lang po ng tao, hindi sila naniniwala kaya until now wala po silang kaligtasan sa kanilang sarili na kailangan araw-araw mamatay ang Diyos para sila ay mananampalataya. Di po ba? So isang bisis lang po yan, mamatay ang Panginoon. Kaya sabi po dito, ang tao kailanman hindi nila paniniwalaan si Jesus Christ sapagkat hindi nila alam kung sino si Kristo. Sabi dito sa verse 10, hindi sila naniniwala kay Kristo, na si Kristo ang gumawa ng mundo. Na maging ang mundo na kanilang tinitirhan ngayon ay hindi nila alam kung sino ang gumawa. Ang alam nila ang Diyos. Pero sabi dito, and the world knew him not.
Ha? Hindi nila, Tagalogin natin para maintindihan niyo. Sabi dito, siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. O, di ba? Sa pamamagitan ng Diyos, ginawa ito ang sanlibutan at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Akalain mo yan? Yan po ang problema ng mundo ngayon, na ang mga tao hindi nakakilala sa Panginoon, na ang alam nila may Diyos, pero nag-aasa sila na kailan ito nila makikita. So kahit kailan hindi mo siya makikita sapagkat hindi mo siya kilala, sapagkat hindi mo siya tinanggap pa sa puso mo, hindi mo siya pinaniniwalaan. Kaya ang mangyayari sa'yo, hindi mo siya makikita. Bakit? Kasi pag namatay ang tao na hindi nakakilala sa Panginoon, sa impyerno po yan pupunta. So hindi mo makikita ang Panginoon lalo. Sino makikita mo doon? Si Satanas. Kasi si Satanas kasama mo nandoon sa dagat-dagatang apoy. Siya po yan. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo nakikilala si Jesucristo. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo nakilala ang Diyos, si Satanas. At yung mga kampo ni Satanas nandito sa mundo, yung sinasabi sa Bible na nangangaral ng mga bulaang propeta, yan po yung magtatangay sa iyo doon sa impyerno. Kaya hindi mo makilala ang Panginoon. At lalong hindi mo maintindihan ang kanyang salita. Bakit? Sabi niya dito, in the beginning was the Word. Who is this Word? Ha? Simula sa umpisa, pag sinabing beginning, wala namang beginning na ending eh. Di ba ba? Pag sinabing beginning, umpisa. Simulan. Simulang-simula pa. Wala pa tayo, wala pa lahat. Ha? Wala pa yung mundo. Sabi dito, in the beginning was the Word. Kita niyo po yan? The Word, and the Word was with God. Kita niyo po yan? Ang Word kasama ng Diyos. Tandaan niyo po. Ha? Ang Diyos ay kasama, ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, siya to. Okay? Yan ang pinag-usapan ngayon sa social media, yung verbo na tinatawag. Yung word na walang iba kundi si Kristo Jesus. Okay? At si Kristo Jesus yung word at ang kasama ng word si God. Ang God, ang Diyos. Tama po yon? Sabi dito, anak, ama Espiritu. Tama po ba? Na pag sinabing God, Ama, siya po yon. Sinabing si Kristo Jesus yung anak, siya po yon. Huwag niyo nang baguhin, huwag niyo pahirapan sarili niyo. Ginagawa niyo kasi pinahirapan niyo sarili niyo, kaya nalilito ka lalo. Wala kayong pakialam dyan kung anak na nga yan talaga o hindi. Basta sinabi niya dyan, anak eh. Bakit niyo kailangan guguluhin yan? Bakit niyo kailangan paliwanag pa sa inyong maigi niyan, ang linaw-linaw na niyan? Oh. And the word was with God. So yan po yon mga kababayan, na ang Diyos ay, si Jesucristo ay kasama niya dito ang Diyos Ama. Okay? So wala na tayong pakialam diyan. Sinasabi sa atin na ang word ay kasama niya yung God. Paniwalaan natin. Huwag niyo nang bigyan ng ibang definition pa. O kaya natuloy na imbes na papunta ka na ng langit, ayon, napunta ka pa ng impyerno. Sa kagagawan mong hindi ko alam sa iyo kung anong talino na pumasok sa isipan mo na pati yung salita ng Diyos tinitwist mo. O, di ba? Okay, kaya sabi dito, and the word was God. So kahit kailan hindi mo ito paniniwalaan sapagkat hindi mo nga kilala ang Diyos. Ayun, kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Diyos, kahit kailan hindi mo ito paniniwalaan yung verse 1. O hindi mo ito maintindihan eh. Maliban na lamang na ikaw ay makakilala sa Panginoon, nagsisi at tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay bilang iyong personal na tagapagligtas. Pag nagawa mo ito at natutunan mo at napag-aralan mo na tinanggap mo na si Kristo sa puso mo, automatic maintindihan mo yung verse 1 na tinatawag nila. Lalo na yung verse 2, sinasabi dito, lalo pa niyang pinaliwanag. The same was in the beginning with God. Oh, kita niyo po yan? Na ipinapakita dito ng ating Panginoon, na pinakita dito, sinasabi ni John, na ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Kita niyo po yan na talagang nilinaw niya ng gusto. Ha?
At sabi nito, all things were made by Him. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, lahat ng bagay dito sa mundo, pati ikaw, mismong tao, ay ginawa ng Diyos. Di ba? Nag-effort ang Panginoon. Hindi niya ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng salita, kundi ang Panginoon ay kumuha ng putik, hinulmang tao. Pinaghirapan niya ito kung paano niya hulmahin at kanya iningahan. Tama po? So, ibig sabihin, mahal ng Diyos ang mga tao kasi nag-effort siya dito eh. No? Gumawa siya. Talagang ano siya, handcraft siya dito. No? Kung mapapansin niyo po, na ang tao ay hindi po basta-basta yan sa harap ng Panginoon. Mahal na mahal ng Diyos yan. Ginawa niya yan, pinaghirapan niya yan. Okay, ang lights, ang dark, ang water, ang word ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pero yung tao, ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Pinaghirapan ng Diyos ito. Ha? Tayo, pinaghirapan tayo ng Diyos. At sabi niya doon, it is good. Very good ang kanyang ginawa. Ang ginawa ng tao, sinira nila ang ginawa ng Diyos. Nilapastangan ang ginawa ng Diyos. Maging ang sarili natin, pinausukan nyo, nilagyan nyo ng alkohol, kung ano-anong binagagawa nyo sa inyong katawan. Tinatatuan nyo. My goodness po naman. Yan po yon ay hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Na ang inyong katawan, akala mo may damit ka. Yun pala, hindi pala damit yun. Puro pala tattoo yun. Mula sa braso, sa ilong, lahat na lang ang katawan mo. Para ka ng ahas na ano tawag diyan? Yung tinatawag nilang sawa. Di mo ba? So hindi po maganda yan na ang katawan mo ginagawa mong blackboard. Hindi ako nagagalit dito. Ako, pinapaliwanag ko lang na ang Diyos ay ginawa tayo ng mabuti. Maayos ang pagkagagawa natin sa atin ng Diyos. Kaya hindi natin naintindihan ang mga sinasabi ng Diyos kasi kung ano-anong pinagagawa mo sa iyong sarili hanggang sa ikaw ay magkasakit. Pag may sakit ka na, sisisihin mong Diyos, hindi ka mahal ng Diyos. Kung may Diyos, bakit ako nagkasakit? Nako, ang sarap mong kurutin sa ilong. Hindi po ba? Nagkasakit ka dahil kagagawan ng tao yan. Romans 3:23. Ang tao ay, makasalanan. Kaya dahil sa mga sakit na yan, dahil sa kasalanan na yan, nagkaroon tayo ng sakit. Napabayaan na tayo. Pinabayaan yung sarili natin. Ang Panginoon nagbibigay sa atin ng comfort. Nagpapaalala sa atin, mag-ingat tayo. Pero ang ginagawa ng tao, wala. Mapira. May pangbili ng alak, may pangbili ng shabu, may pangbili ng sigarilyo, sugal, babae, kung ano-ano na ang ginagawa sa sarili. Natural, magkakasakit ka. Ngayon, nagkasakit ka, umawa na, nagkahawa-hawa na, pati mga anak ng Diyos nagkakasakit na rin. Diba? Hawa-hawa na lahat yan. So, anong gagawin natin dito? Para maunawaan natin ang salita ng Diyos, very simple. Pagsisihan mo yung sarili mo. Kilalanin mong Diyos sa buhay mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Makikilala mo na ang Diyos. At maintindihan mo ang kanyang mga salita. Dito sa verse 1 hanggang verse 12. Hindi mo ito maunawaan kung ikaw ay hindi pa kumikilala sa Panginoon. Kuha niyo po yan? All things were made by Him. Lahat ng bagay dito sa mundo, ginawa ng Diyos. Yung mga bagay na pinagkabisihan mo, pinagpalit mo sa ating Diyos. Pinagpalit mo sa Panginoon. Hindi ka na nakapag-pray, hindi ka na nakapagbasa ng Bible, hindi ka na nakapagsimba. Kasi nagsimba ka naman isang bisis, nagluhod-luhod ka na doon, sabi mo. Hindi po yan. Hindi po yan ang totoo. Dahil ang tao, pag nagsisimba, nagpupuri sa Panginoon, hindi siya naglilingkod. Tandaan niyo po yan. Na ang kailangan ng Panginoon, mapaglingkuran natin siya. Mapagsalamatan, mapagpupurihan ang Panginoon. Okay? So yan po yan, malinaw po yan dito na ang mga bagay ginawa nito ng Diyos.
And of course, kasama tayo dito sa ginawa ng Diyos. And without Him was not anything made that was made. Kung wala si Kristo, wala ang Diyos, ay wala pong mga bagay na ito na ginawa niya. Tama po yan? In Him was life. At sa pamagitan din sa Kanya, nagkaroon ng buhay. Di mo ba hiningahan tayo ng Panginoon? Nagkaroon tayo ng buhay. And the life was the light of men. So ito na, makikita natin na ang buhay, ito na yung naging ilaw sa ating mga tao. No? Ng tao ay buhay, pero parang patay. Kasi nga, walang pagkilala sa Panginoon eh. Patay ang kaluluwa, buhay ang katawan. Hindi nagagamit sa gawain ng Panginoon. Hindi kayo naging interesado sa salita ng Diyos. Pero kung mayroon pong mga ayuda sa simbahan, mayroon pong mga pamimigay, nag-aagawan kayo, kakapila. Dahil bakit? Doon lang po tayo nakapokus sa mga pila-pila, mga regalo. Nakapokus lang po tayo sa mga bagay na sa mundo. Ang Diyos ay hindi na po natin nabigyan ng kapurihan. Bising-busy tayo sa ating mga ginagawa. Bising-busy tayo sa lahat para tayo yumaman sa mundong ito. Pero hindi natin pinagkabisihan ang salita ng Diyos. Hindi natin pinagkabisihan kung paano natin mapaglingkuran ng Panginoon. Higit sa lahat, naglilingkod tayo sa Panginoon pero parang rejection, parang excess na lang. Excess na lang ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi talaga natin siya nabibigyan ng kapurihan ng gusto. Kasi nga, busy ka tayo sa ating trabaho eh. Okay? Kaya nga, puro tayo trabaho. Pagdating sa pagsisimba ng Panginoon, sa Panginoon, late tayo. Late. Bukod sa late na tayo dumating doon, di natin naunawaan, wala na. Makipagkwentuhan ka pa. Ang mangyayari doon, hindi ka pa nakikinig, labas ng labas. Wala na mangyayari sa'yo. Ano pang mangyayari sa'yo? Di po ba? So, ako, hindi ko po ito sinasabi sa inyo para masaktan kayo. Sinasabi ko to sa inyo para matuto tayo na dapat paglingkuran natin ang Panginoon ng buo sa ating puso, buo sa ating buhay. Ang Panginoon naglingkod sa atin. Alam niyo po ba? Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, sa kapatawaran ng ating pagkakasala at para hindi tayo mapahamak sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. So ito po yung nangyayari sa atin. Pero tayo, oras lang ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Isang araw lang sa isang linggo. 2 oras sa isang pag Miyerkules sa prayer meeting. Yan lang hinihiling sa atin ng Panginoon, hindi pa natin maibigay. Di po ba? Kaya nakakahiya po tayo na tayo ay tinuturing natin ang ating sarili na Kristiyano, anak ng Diyos, ligtas, no? Tapos ito yung ating mga ginagawa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ayan po, malaking foul po yan sa harap ng Panginoon. Kaya po nagsisi ako nung nakaraang Miyerkules, hindi ako nakapag-prayer meeting kasi yun nga, ang trabaho na yun ay inabot ako ng 9:00, 8:00, sado na. So, ibig sabihin, hindi ako nakapag-prayer meeting. So, yan po yung trabaho. Maganda may trabaho, okay naman, pero dapat ma-manage natin na ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi po apektado. So, ito po yan ang mangyayari sa atin. Na dapat ako, ang aking vocabulary sa buhay, na ako anak ng Diyos. So, sana kayo ganun din, na yun din ang inyong pangarap na kayo ay anak din ng Diyos. No? At yun din nakikita sa sarili nyo. Na kayo pag anak ng Diyos, dapat tayo ay maglilingkod sa Diyos. Tama? Paglingkuran natin siya kasi anak tayo ng Diyos eh. Ama natin siya eh. Okay? So, ang mangyayari dito ay parang nakakahiya. Hindi talaga nakakahiya. Nakakahiya talaga sa Panginoon. Sapagkat naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi formal, hindi maayos. Yan po yung sa akin. Na kung kaya hindi natin naintindihan ang salita ng Diyos, para ito sa mga ating mga kababayan na hindi pa nakikinig na hindi pa anak ng Diyos. Kaya po natin hindi naintindihan ito ang salita ng Diyos sapagkat ay hindi po tayo
hindi pa tayo anak ng Diyos, hindi pa kayo kumikilala sa Panginoon. Kaya po hindi natin naintindihan ang salita ng Diyos. Itong verse 1, yung mga pinasabi niya dito, hindi rin natin ito naintindihan. Di po ba? Kaya sabi niya dito ay, in him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness. So kung ikaw anak na ng Diyos, ikaw ay lumiligablab, nagniningning, ah, nagliliwanag sa kadiliman. Na nakita ka ng tao, na grabing tao yan, oh, siguro anak ng Diyos yan. O, di ba? Alam nila yan eh. Siguro Kristiyano yan. Di ba? Ganun ang anak ng Diyos, ganun ang Kristiyano. Nagniningning sa kaluwalhatian ng Panginoon. And the darkness comprehended it not. Kaya nakita po natin diyan na na sabi dito sa verse 5, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. So kita niyo po 'yan? At ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Ano kaya 'yan, 'di ba? Pero sa kanilang mga pag-usisa ay kanila po itong aalamin. Ano kaya ito? So itong liwanag ang magpapaliwanag sa kanila na si Kristo lamang ang tunay na tagapagligtas. Na kung ikaw ang anak ng Diyos ay nasa iyo ang liwanag. Na dapat ay mapakita mo ito sa mga tao na sila ay makakilala sa Panginoon. There was a man sent from God. Ito na. Napasok na dito si John the Baptist. Okay? There was a man sent from God whose name was John. Okay? So si John, siya po yung nag-prepare ng daan ng Panginoon. Hindi natin muna pag-usapan yan. So, ang sabi dito ay the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Na dapat ay itong witness na ito ay ipinapakita sa atin ni John na dapat ang tao ay maniwala sa Diyos, no? Lahat ng tao ay maniwala sa Diyos, na ang nagdala nito ng pamamagitan ni John the Baptist, ang kanyang itinuturo dito na si Kristo Jesus. Okay? He was not that light, but was sent to bear witness of the light. That was the true light. Sino yan? The true light, which lighteth every man that cometh into the world. Kita niyo po yan, na ipinapakita dito sa atin ng Panginoon na nagkaroon tayo ng tunay na liwanag o tunay na ilaw. Sa makatwid dito ibagay ang ilaw na umiiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Kita niyo po yan? Pero hindi po yan pininiwalaan ng ilan sa atin. Kaya sa verse 10, he was in the world. Ayan na siya, dumating siya dito sa mundo, and the world was made by him. At ang mundo ay ginawa sa pamagitan niya. Nandito siya sa atin, and the world knew him not. At hindi niya nakikilala ang Diyos. Ginawa nila pastangan ang Diyos. Di ba? Gumawa sila ng sarili nilang Diyos. At sinasamba nila. Sapagkat hindi nila nakilala ang tunay at totoo na Diyos at liwanag ng ating buhay. Kita niyo po yan? No? Na napakaganda. Tingnan mo, sa mga taong kumilala sa Panginoon at naligtas. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito. As many as receive Him. O, di ba? May mga tumanggap din sa Panginoon. May kumikilala din sa Kanya. Isa ka ba doon na kumikilala sa Panginoon? O baka hindi ka tumanggap sa Panginoon. Hindi ka kumikilala sa Kanya. Hindi ka nanampalataya. Hindi ka naniniwala sa Kanya. Kung ikaw yon, sigurado ako na ikaw ay bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan to become the sons of God. Ngayon, kung naranasan mo na ikaw ay nagkaroon ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos, dapat kasama kita ngayon. Di ba? Even to them that believe on His name. Ang ating kwentuhan dito, ang pangalan ni Kristo. Hindi po natin pinapakita ang kanyang anyo dito. Kaya ang sino man na manampalataya at maniwala sa Kanya na si Kristo Jesus ang tunay na tagapagligtas,
ng sanlibutan ay ikaw ay bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. So ikaw ba ay anak na rin ng Diyos? Ha? Yan yung tanong natin diyan. Hmm. Ikaw ba anak na ng Diyos? Nakakalungkot, ano? Pag ang sagot mo ay hindi, oras na para kilalanin mo ang Panginoon. Oras na para unawain mong salita ng Diyos. Kaya maraming salamat sa iyo, sa iyong pakikinig ngayong umaga, kaibigan. Nawa ay ito hindi aksidente para mapakinggan mo itong salita ng Diyos. Ang karamihan sa mga tao ngayon pagdating diyan sa social media, 'pag alam nilang, preaching 'yan, salita ng Diyos 'yan, 'pag nabasa nila nandiyan may Diyos, may verse, may book, wala 'yan, i-scroll up nila 'yan, scroll down nila 'yan, iiwas nila 'yan. 'Yan ang mundo ngayon, iiwasan nila ang salita ng Diyos. 'Yan, sa kakaiwas niyo, ayaw niyo ng salita ng Diyos, maniwala kayo sa akin, sa hindi. Ang sino man umiiwas sa salita ng Diyos, mapapahamak ang kanilang kaluluwa doon sa impyerno. Saan yung impyerno? Ayun, malalaman niyo kung saan yun. Dahil doon kayo pupunta niyan. Di po ba? Kung hindi langit, impyerno. Yan lang naman pupunta ng tao. Dalawa lang. Akala nyo pag namatay kayo, pupunta kayo sa, malagay kayo sa kabaong at pupunta kayo sa simenteryo. Akala nyo hanggang lang? Hindi po yan. Sabi sa Bible, bubuhay ng Panginoon yung mga namatay upang hukuman. Mag-judge ang Panginoon kung saan niya ilalagay kayo. Di ba? At kailanman, mararanasan mo ang sakit at hirap ng iyong ginagawa dito sa lupa. Hindi yan aalisin ng Diyos ang iyong alaala na ganitong kasalanan mo sa Kanya. Lahat yan sa iyong pagdurusa. Taglay mo yan, ang mga alaala na yan kung paano mo pinagsarahan ng pintuan ng mga mangangaral ng Diyos. Kung paano mo minumura ang salita ng Diyos. Kung paano mo minumura ang mga mangangaral ng Diyos. Kung paano mo siya tinanggihan. Makikita mo po yan. At makikita mo at malalaman mo dahil hindi po yan tatanggalin sa iyong isipan lahat ng iyong ginawa na kabulastugan sa harap ng ating Panginoon. At yan ang magtutorture sa iyo sa pamagitan ng init ng apoy at asopre na sabi doon, mangangalit ang iyong mga ngipin. Walang humpay na sakit, maladagat na apoy na nilalanguyan mo. Na doon walang bumbero, walang pamaypay, walang electric fan, walang bumbero na sasaklolo sa iyo. Kaibigan, ito hindi ako nananakot. Dapat matakot ka. Para maging sanhi ito at dahilan na ikaw ay makakilala sa Panginoon. Pero sa langit, kung anong sakit mayroon doon sa langit, siya naman ang ganda at saya mayroon sa langit. Saan ka pupunta? Anong pipiliin mo? Langit ba o impyerno? Kung impyerno ang pipiliin mo, automatic na yan. Pag tinanggihan mo ang Diyos, automatic, mapipili mo na ang impyerno. Pero pag tanggapin mo si Kristo, pagsisihan mo yung kasalanan mo, at papasokin mo si Kristo sa puso mo, unawain mong kanyang salita, manampalataya ka sa kanya, sigurado ako, ikaw ay pupunta sa langit. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at pag-unawa ngayong umaga. Nawa ay ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng pagpapala spiritually. So tayo po manalangin. Ama, salamat po sa inyong salita. Salamat sa programa Devotion Pilipinas upang naihayag namin ang inyong mga salita sa buong mundo. Na sino man po, Lord, ang maabot ng mensaheng ito at saan man darako na sulok ng mundo, itong mensaheng ito, Panginoon Lord, tulungan mo po sila, Ama. Maintindihan ang inyong salita at marinig nila ito at tumimo sa kanilang mga puso at isipan na ikaw ang Diyos na buhay, na may-ari ng lahat at gumawa ng lahat. Lord, ang aking dalangin na tulungan mo po sila, Ama. Buksan ang kanilang mga puso at isipan upang sila ay makapakinig sa inyo ng maayos, Panginoon.
at maintindihan nila ang inyong salita. At na sa ganon, Panginoon, ay kilalanin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At tulungan sila, Panginoon Diyos, na mapatawad sila sa kanilang mga pagkakamali at pagkakasala, Lord. Habang kayo nanonood at nakikinig ngayong umaga, aking inihiling na sabayan niyo ko sa panalangin. Sabihin niyo sa Panginoon na kayo po ay dating makasalanan at hindi nagtiwala sa Kanya. Ah, Aking inihiling na sabayan niyo ko sa panalangin. Ito hindi sa pilitan. Hindi ko po kayong pipilitin. Ito po iga-guide ko lang po yung panalangin para po kayo ay makalapit sa Panginoon kung paano po makapagsalita na taglay ang salita ng Diyos. So walang pilitan po ito, no? Kung sino lang po nais na sumunod. So ngayon, kung nandiyan ka ngayon nakikinig at nanonood ngayon, busy ka at napakinggan mong salita nito, maaari lamang na ikaw muna ay huminto ng sandali at sundan mo yung panalangin. Malay niyo po, makakilala mo yung Panginoon sa iyong buhay. Okay, Panginoon, ako po ay makasalanan. Hindi po ako nagtiwala sa inyo, Lord. Busy po ako lagi, no? At ako, Lord, ay hindi nagsisimba dahil busy po ako sa aking gawain, sa aking mga ginagawa para sa aking mga sarili, sa paghahanda sa aking pamilya, sa paghahanda ng aking mga ginagawa upang lumago ang aming mga buhay physically. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, na mabigyan kita ng oras at masamba kita, mapapaniwalaan kita, Lord. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan na nagawa sa inyo at linisin mo pong puso ko upang maging karapat-dapat po ako sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Patawad, Lord, sa aking mga kasalanan. At salamat po, Panginoon, na namatay po ang inyong anak na si Jesus upang bigyan ako ng kapatawaran ng aking pagkakasala at iligtas ako sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Lord, salamat po, Panginoon. Mula ngayon, Panginoon Diyos, pinagsisihan ko tong aking mga pagkakasala. At Lord, bukas ang puso ko. Pumasok po kayo, Lord, Ama. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa mensaheng ito. At salamat sa programa Devotion Pilipinas na narinig ko po ang inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So salamat po kung kayo po ay sumabay sa panalangin, nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. So maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay sa ating gawain, no, dito sa Devotion Pilipinas. Nawa po ay pangunahan kayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Ikaw ang nagbigay. Ayan, sa pamagitan ng awit na yan, ako po ay samantalang magpapaalam sa inyo at nagsasabi sa inyo ay to God be the glory. Mag-ingat po kayo at sa sunod na mga araw magkikita po tayo. Bukas wala tayong live. At sa Lunes, pwede po tayo magkaroon ng live po at muli tayo magkita-kita muli. Okay, mag-ingat po kayo. To God be the glory. God bless po.